May Pangga, Energy FM. Why, Delilah? Ang gabing ito ay full of surprise. Yes, because it's your birthday and Wala na, malapit na matapos. Hindi yun. Bakit? Na-surprise ako. Bakit? Ano? Pinaasa mo ako eh. Bakit ako? Sinabihan mo ako na okay yung line natin eh. Yes, I told you that because during my time, my program, it's actually A-okay without any problems, without any... Walay hassle. Walay hassle. Walay hassle. Pas. Pero bakit ngayon, Brad? Kasi baka may sugo ng dibil. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi may mga sugo ng dibil. Ay, nako. Tigilan mo na sugo ng dibil na yan, ha? Bakit? Araw-araw pa nag-PM sa akin yan. Sugo ka ng dibil. Good morning. At least na good morning. Oh. At least na good evening. Nagmukha na maganda tuloy yung dating ng sugo ng dibil. Ay, nakahanda si Sheena nga tinuturo sa pabangkin niya. Sira ulo to si Sheena. Ano mo naman tong si Sheena. Ay. Okay, teka lang nga. Ito. Bilang pa naman tayong... Mabati ka? Si Jimbo kasi... Alam mo naman, kailangan ko na tumating kasi pag, alam mo no, mahirap nang makita si Jimbo eh. Ano oras na? Alas 10, mag-alas 11. Ay, ang bilis naman ang oras. Talaga ba? Mag-alas 11 na. Pag-greet daw, ang Mangbox ng bayan ng Marikina City daw. Malamang bumili dun si Jimbo. Oo, pulutan. Ano nga pa nga ba? Mangbox, manok. Ayan na naman, si Jimbo, iinom na naman. Yan ha, yan. Diyan Hindi ka nagyayaya. Ano ba naman yung magyaya, di ba? Ganun man lang, kahit plastic lang. Di ba? At least nayaya lang ako kahit... Di ba? Kahit kailan talaga sa Jimbo, talaga sa sariling mundo. Kanina ayoko pala sabihin sa Eric. Hindi pwede. Pero kanina si Linday, may sinabi sa may pikon siya. Dapat gumawa tayo ng aklat. Aklat? Ang mahiwagang buhay ni Jimbo. Yan. Oo, totoo, no? Si Jimbo tama. ang sukat ng kanyang ay jumbo. Feeling ko. Feeling mo, no? Feeling mo ba? Kasi Feeling, mabenta ang papa eh. Oo, hindi, iba. Iba talaga yan. Ibang-iba yan si Jimbo. Walang tatalo dyan, no? Ay, patingin ko na nga ito. Si Ate Glennes, ha? Si? Pinadaan na kay Marky kasi hindi ko na nabasa. Si Donna Salvador, hello daw. Rowena Joy, Jennifer Calma, Dinette Orsino, Cha Yage, and Billy Lorenzo. And to all the members of Team Ayabag. Ate Glennes, love you. Huwag ka na magalit. Thank you. Ay. Sa mga nakikinig, sa lahat ng mga Pinoy ha, all over the world, all over the globe. Hello sa inyong lahat. Sabi natin Chief Technician na si Recto. Bakit nga pala Recto pangalan mo, no? Ako din sabi ko ang cool, no? Diba, lugar, ngayon lang ako nakarinig ng gano'n, no? Recto. Kasi common ang Recto na lugar eh. Lugar nga, alam ko na lugar. Siguro naman wala pa ako kilalang ang pangalan EDSA. Well, kung Epifanio de los Santos, di ba? Hindi ko alam. Siguro, baka may mga sumunod ng Epifanio de los Santos. EDSA talaga. Ay, yung EDSA lang, no? Di ba? Sa bagay, no? Pangalan nyo nga sa mga anak niya, sa mga buntis nga po ngayon, no? Ano pa? Mari, ano pa alam ng anak mo? Shaw Boulevard. O, di ba? Ito nga pala yung bunso ko, si Bima pa. Oo, di ba yung mga ganyan? Di ba? Si M. Recto. Yan ay siya. May Recto na nga pala. May Recto na eh. Ano ba yan? Claro M. Recto yun, di ba? Claro M. Recto. May mga ganyan nung yung iba siguro pag nalaman nila na yun pala yun. O halimbawa dun sa Maynila, di ba, napadaan ka A. Mabini, Apolinario Mabini Bridge. Yep, parang A. Bonifacio. O ganyan nga, di ba? Ganyan, Andres Bonifacio. Yung iba parang di minsan may mga ganyan na mapapaaka talaga gano'n, di ba? Wow. Di ba? Wow. Paano ka ba ganun lang. Oo nga. Bakit sa'yo parang halay? Hindi di ba? Pag nalaman ko na, yun pala. Di ba mas maganda? Sabi na natin Chief Technician, may caller daw. May caller ba? At very confident sila na malinaw ito. Talaga? Sige, try natin. Let's try. Kung wala, uwi na kami. Kung wala, Ayan na. Ayan, yan. Hello? Isang magandang gabi sa'yo, Papa Jack. Hello? Papa Jack. Hoy! Papa Jackson ho. Papa Jackson. Papa.
Magsishare lang po ako, tsaka hingi din po ako ng advice. Sige po, pwede batiin niyo po si Kuya Chico po, nandito po siya, nagpuyat ako. Pakibati po ako. Po? Batiin mo rin ako. Sabi mo, hi Kuya Chico. Hi, Kuya Chico. Ayan, sige, thank you. Magsishare ka? Pwede ka lang. Po ako ng problem, tsaka na Ano ba? advice. Sa dinami-dami ng i-share mo, problem. Oo, Pero- may problema din kami. Okay lang. Sige. Tungkol sa... Anong pangalan po? Ano po? Ikaw, anong pangalan mo po? My name is Jetro po. Jethro. Yan. Yes po. Maganda pangalan, Jethro. May H in Jethro. Yan. Taga saan ka, kuya? Marikina po. Marikina. Kilala mo ba si Jimbo? Kasi taga Marikina din yun. Pero sa bagay, ang laki naman ng Marikina eh, no? Hayop. Malaki naman ng Marikina. Si Jet, ilang taon ka na, kuya? 17. 17. Napakabata mo pa lang pala. Oo, ilang edad ka nung... Ano, ilang edad? Ay, anong edad ka? Anong edad mo? Hindi, Tagalog kasi. Di ba parang sinabi, sinong pangalan mo? Sinong pangalan mo? Ganyan. Anong edad ka nung una kang tinubuan ng buhok sa kilikili? Sabihin natin 13. 13. Talaga? Yes po. 13, no? So, kailan lang yon kasi 17 ka ngayon. Yes. Nung tumubo yung buhok mo sa kilikili, anong naramdaman mo nung may nasayahan ka ba? Ano? Makati po. Makati. Sa bagay. Uy, parang hindi ko namang natatandang Makati ba? Makati yun, Brad. Nung habang patubo? Oo. Makati pag patubo, kung inaahit mo, tas tutubo Makati. Pero yung normal na tumubo lang. Talaga ba yan ang gusto niyo pag-usapan ngayon, Brad? Hindi, sinecheck ko lang dito kay Jethro kasi alam mo na, kailangan meron tayong pagkikare sa mga callers natin. Kailangan may iba yung, you know, parang ang tanong ko kay Chico, ano ang kasabay na sa pagtubo ng buhok sa kilikili, anong kasabay na buhok ang tumubo? Ano? Sabay ba yun, sabay? Tinaymeran ko, hindi naman siya sabay eh. Tinaymeran ko. Ayop ka. Mas di ba Jethro? Hindi yun sabay, no? Opo. Hindi sabay. Hindi sabay. Siguro mas mauna ng milliseconds yung isa. Kung alin man doon. No. Mas mahihirapan tumubo yung isa kasi nga medyo crooked eh. Crooked. Medyo magulo siya, medyo, you know, parang traffic sa EDSA magulo. Kaya hindi siya isang straight lang natutubo. So feeling ko na una yung buhok sa kilikili. No? Pa? Yun, okay nga. Alam niya, hirap na hirap tayo magkuha ng caller para maging malino. Yan lang pag-uusapan ninyo. Sorry. Kasi si Jethro Jethro, parang problemado ka ba talaga? Malungkot ka ba ngayon? Hindi naman. Magsishare lang po ako ng kwento. Saka hihingi na din po ako ng sige. advice. Tungkol saan ba ito? Sa buhay ko po. Sa buhay mo? Sige. Hindi ko po kasi. Ganito po kasi. Opo. Paano po? Nung nasa orphanage pa lang po ako. Masaya naman po ako. Pero nung nalaman kong namatay yung tatay ko, parang masakit. Ay, yung tunay? Biological father? Kasi, yes po. Ganito po yun. Yung year 2003, meron pong nag-ampun sa akin na isang family na mabait. Mm-hmm. Isang pastor tsaka isang social worker. Okay. May 2 anak, isang babae, isang lalaki po. Mm-hmm. Sila po ay isang Christian pastor, isang Christian family sa lungsod ng Marikina. Sila po yung nag-aruga sa akin, sila yung nag-alaga, sila po yung nagpalaki, sila na din po yung nagpagamot sa akin. Kasi po, may sakit po akong tumor, asthma, dengue. Sabay-sabay po akong nabigyan ng sakit. Uy, grabe yung sakit. Sabay-sabay talaga yun? Yes po. Kasi tumor, asthma, at saka dengue? Sa poor family. Okay. Ang tatay ko po ang nag-iwan sa akin sa ampunan. Okay. So, nagkasakit ka?
O, tapos? Tapos pina-check upan na po ako. Ang kwento sa akin ng tatay. Bakit ka iniwan sa ampunan? Para mapagamot ka? Yes po, para kunin na din po ako nila bilang anak. Para magiging tunay na anak na din nila po. Hindi, I mean, tinatanong ni Papa Jackson, bakit ka binigay sa orphanage ng tunay mong tatay? Po kasi sa mahirap na buhay, ang kwento ng tunay kong nanay ko is ano po, kaya naman daw po sana ko alagaan. Mm-hmm. Kukuha na nga daw po sana sila ng yaya ko. Okay. Pero yung tatay ko ayaw pumayag. Ninakaw po ako ng tatay ko dun sa bahay at dinala ko sa ampunan. Okay. Alam niyo po ba yung Kalinga at Kanluan? Pagkakaalam ko po, nandiyan na daw po yan sa Pasig. Hindi pa po. Hindi pa namin alam. Diyan po ako galing. Tapos... Gaano ka katagal na malagi sa bahay ampunan? Po? Gaano ka katagal sa... Na malagi ilang taon? Ilang taon ka na nasa orphanage? Mga 2003, 3 years old po ako noon. Hanggang? Po? Hanggang? Ilang taon ka doon na malagi? Pagkakaalam ko po, 2001 hanggang 2003. Idikit mo sa labi yung telepono? Po? Dikit mo sa labi. Sige po. Sige, kulungin mo ng kamay. 3 daw po. Kulungin mo ng kamay. Hanggang 2003 po. Okay. So, ilang taon ka doon? 3 years old po ako. Hindi, ilang taon ka na malagi doon? Po? Ilang taon ka nag-stay doon? Ano nga ulit? 2,000? 2 years? Ilan? 2 years siguro po. 2 years? Hindi. Anong taon ka na ando nagsimula? 2002? 2001 po. 2001. Tapos hanggang 2000? po ako kinuha sa ampunan. Ha? 2003 po ako kinuha sa ampunan. Okay. So, yun nga. Mga 2 years, 2 years nga. Yes po. Okay. Sino kumuha sa ampunan? Yung mag-asawa daw. Alam niyo po ba, Papa Jackson tsaka Papa Kuya Chico, ako dun sa ampunan, ako po ang pinakamahal. Hindi naman po nagpapakamalaki. Ako po yung mahal. Hindi po ako pwede saktan. Hindi po ako pwede ma-aksidente. Dahil oras sa ma-aksidente po ako, lahat yung nag-aalaga po sa akin sa ampunan ipapatawag. What is so special about you then? Kasi ako po yung pinakamahal. Kasi ako yung may malalang sakit po. Baka hindi naman sa pinakamahal. Kasi pag sinabi natin pinakamahal, it makes the other, di ba yung mga ibang adopted doon, di ba? Parang wala lang. Less Hindi, love. Siguro mas inaasikaso naman po nila. Hindi, baka ikaw na yung may pinakasensitibong case. O yun lang siguro yun. Yes. Opo. Lakasan mo, Brad. Pero nung 2007 po, sinugod na naman po ako sa hospital. Dahil nag-LBM, nagsuka, masakit po ang ulo. Kailan yun? 2007? 2007. Okay. Di ba may kumuha sa'yo mayamang mag-asawa? Tama ba ako? Yes po. Sorry, ako nagdagdag na lang ako ng mayaman. Pero may kumuha sa'yo mag-asawa. Yes, may kaya. May kaya. Kinuha ka na may kaya doon. Okay. Yes po. Okay. Gaano ka na katagal na nasa kanila? Sa 2003, mga 15 years siguro po. Hanggang ngayon? Yes po. Alright. Yes. Okay. Pero noong 2003 nga po, 2007, pina-check up po nila ako. May nalaman po yung doktor pagdating ng result ng aking blood test kasi sabi daw po may cancer daw po ako. Okay. Cancer na hindi daw po nakakagaling. Hindi talaga nakakagaling ang cancer. Hindi na magagamot. Cancer saan? Cancer sa buto. Okay. Tinatawag po siyang neurofibromatosis. Okay. Isang sakit. Wait lang, Ang neuro, di ba, sa utak?
Siguro po kasi pagkakaalam ko sa tumor daw po yan eh. Bone cancer pero sa utak. Sorry, hindi ka may doktor ha. Pasensya ka na, hindi ako makareact. Pero Tumor po. di ba pag sinabing tosis, maga? Ano daw po yan? Di ba pamamaga ang tosis, di ba? Pagka oras na pumutok daw po sa aking ugat, pwede po daw akong mamatay ng maaga. Sabi ni ating Lenes, brain and nerves. Opo. Sabi na nag-comment ang taba ni Penda. Bakit? Ito. Bakit? Bakit bigla may comment na ganon? Hindi ko sa mga to. Okay. Kailan na-diagnose na meron kang bone cancer? 2007 po. Brad, kulungin mo na kamay yung telepono. Tulungan mo lang kami ng konti, ha? 2007 po. 2007. So, 10 years ago. Yes po. Okay. Tapos, yun nga po, hindi ko po alam Mhm. kung paano ko mapapat. Pero hindi ko po alam kung paano ko masasabi sa aking mga tunay na magulang. Lalo na po wala po. Hindi ko pa po nakikita yung pangalawang kapatid ko sa tunay na ina. Okay, hold on. Your question, wait lang kay Chico, ha? Ikaw ay sorry ha, ako didiretsahin kita, ha? Pa? Didiretsahin kita, ha? Sige po. You called the show and you told us a story, a very tragic story. And you are 17 years old. Yes po. Tama? Opo. And all you ever recalled in the past, ilan taong ka, 17 years, all you ever told us ay lahat ng pagkakasakit mo. I mean, if there is someone in this world, ay, di ba, Chico, di ba, na dinapuan ng ganyang karaming sakit, and today, alive and kicking, I mean, ikaw na yan, I want to meet you in person, if anything. Opo. Oo, ang dami mo naging karamdaman. And now, after telling us all of the tragic incidents na inabot mo, ang problema mo lang pala ay kung paano sabihin sa biological family mo. Yes po. Tama? Yes po. But actually, dapat nga ikaw ito nagkukumahog na sabihin sa kanila na, look, of all the sickness that I've been through, I'm alive today. It shouldn't be a problem. Let me ask you a question. How are you today? Okay lang naman po. Okay lang naman po. You had a bone cancer 10 years ago. How are you today? Okay lang po. Wala ka ng sakit? Magaling ka na? Hindi pa po. Wini-wait na lang daw. Wini-wait na lang po. Wini-wait ang alin? Hindi pa naman daw po siya tumutubo. Mga maybe 30 or 35 daw po ang estimate ng doktor. Wait, Brad, you said may cancer ka. Yes po, meron nga po. Look, ganito, mga pangga, I am not a doctor, but cancer is not the sakit. Cancer is a cell, di ba, abnormally sized inside your body. So pag sinasabi mo sa amin na wala pa, hindi pa tumutubo, wala kang cancer, huy. Meron daw po. Bakit hindi pa tumutubo ka 35 ka pa? Meron. Pagpatak mo ng 35 years old, tsaka tutubo yung cancer? May unti-unti na pong lumalabas sa likod. Sa likod na malaki. Well, hold on. Sino may sabi sa'yo na you got cancer 10 years ago? You were 7. Tama ba ako? Yes po. 7 years old. Doktor po yan ng Marikina. Wait lang. 7 taong gulang ka nung nalaman ninyo. Tama ba ako, Chico, sa kwento ko? 10 years ago, di ba? Na ikaw may cancer. Tama? Hello? Tama ba ako? Opo. 7 taong gulang ka. Nag-chemotherapy ka ba? Wala po. Hindi po. How can you not do a chemotherapy kung may cancer ka? Sabi ng doktor po sa Marikina. You were told you have got cancer but no chemotherapy were recommended to you? Wala pa po. Hindi pa po nagbibigay yung doktor. Ano yung sinasabi mo sa amin na tutubo pa lang? Kasi meron na po dito sa akin likod na tumor. But stop using the word tumor, ha? Sino may sabi sa'yo tumor yan? Doktor din po. Sino na... Sabi ng doktor may tumor ka sa likod? Yes po. Sa likod? Saan sa likod?
Sa spinal, Okay. dun po siya tumubo. Paano nalaman may tumubo? Ano po? Paano nalaman na may tumubo? Kinakapa po siya ng nag-ampun sa akin. Kinapa na nag-ampun sa'yo and here you are telling us tumor? Kinakapa po, hindi po, inaano pala, tinitingnan palagi po ng nag-ampun sa akin. Wait lang nga, Brad. Ganito kasi alright. You know, cancer and tumor actually, those are deadly words. I don't think we should lightly use, di ba, cancer and tumor, di ba? Kung kailan natin gustuhin, okay? Kasi baka mamaya may nakikinig sa atin, may bukol sa likod, tigyawat lang para sabihin may tumor sila. Hindi po siya tigil. Okay, hold on. I get your point. Okay? I get your point. Yes po. Sino ang may sabi sa'yo at ito muna ang tanong ko, paano nalaman na may na tumor yung tumutubo sa likod mo? Paano? Anong proseso ginawa sa'yo? Una po, meron silang nakitang balat. Akala nila balat po. Kinapa ng doktor. Okay. Meron pong nakapa na bukol. Tsaka may butlig-butlig sa loob ng buto. Nakapa yung loob ng buto. Hindi po, kinapa yung likod ko Okay. ng doktor. Tapos meron po silang nakapang bukol. Okay. Yun po, doon nila nalaman na may cancer daw po ako. Hello po. Kinapa. That's the only procedure na ginawa. Kasi halimbawa, sorry mga pangga, ako, real talk tayo dito ha. Kung ako yung pasyente, mayroon akong balat sa likod na parang balat at bukol at kinapa ng doktor and you tell me may tumor, susuntokin kita sa mukha. Pag meron ako, wait lang, you hold your horses. Pag ako, merong bukol sa likod at kinapa ng kahit sinong doktor and you tell me meron akong tumor, susuntokin kita sa mukha. Because you do not tell people may tumor ka na dahil kinapa mo lang yan. It's not a medical procedure. Ano yan, suso? Suso nga eh. Sorry mga pangga. Mammogram, mga babae, alam nyo to. Di ba, papakapa, pag may bukol, ba't ko ba alam to? Babae ba ako? Pag may bukol, you go to your doctor, di ba? And then, i-x-ray ka or anong procedure niyan? Anong ginawa sa yung procedure? Maliban sa kinapa? Kinuhanan po ako ng dugo, ng blood sample. Okay, yun naman pala. Kala ko kinapa lang. Tapos, pero ilang days lang po, bumalik siya sa kwarto ko para sabihin sa magulang ko, pakita yung result. Yung doktor ang nagpunta sa bahay nyo? Pumunta pa po. The doctor went to your house to tell yung foster parents mo na merong cancer. Yes po. The doctor went to your house. Yes po. The doctor went to your house. Po. The doctor went to your house. Yes, Hindi po. kayo nagpunta sa ospital para kunin yung result? Hindi po, kasi kakilala namin po yung doktor. Nagpunta sa bahay nyo? Yes po. Okay. At sino may sabi sa'yo na tumutubo pa lang? Ano yung tumutubo? Tutubo pa lang pagpatak mo ng 35? Tutubo daw po siya, lalaki na daw po siya. Ano yung 35 na yan? At saan galing yan? Because you're 17. If you're really 17. Posible daw po, sabi nung doktor, nakakilala namin. Yun po. Hello po. Ganito okay. Kaya Chico, ayaw mo tumulong no? Kasi naman, hindi man ako doktor, pero di ba, I'm trying to search kung ano yung neurofibromatosis, di ba? And it says here, ayun nga, di ba, it's a genetic disorder Okay. that causes tumors nga to form on nerve tissue. So yung tumors daw can develop anywhere in your nervous system, including your brain, spinal cord, and nerves. Okay. No? So usually diagnosed in childhood or early adulthood. So yun. Usually non-cancerous daw, but sometimes can become cancerous.
So, symptoms are often mild, sabi dito. So, benign or malignant ba yung dalawang klase? benign. Yung non-cancerous, pero malignant, sometimes daw... Yung kapag parang tiyanak yan yung... it becomes cancerous. Maligno pala. Maligna. Maging maligna. Galing no? Ang hanep no? Nag-try ako mag-research, tapos magkagagay maligno ka. Ano ang cure according to your research? Hindi pa, ongoing pa lang yung research ko. Okay. Ongoing pa lang. So ako, mga panggasori, I really think, di ba, pag may ganyan, cancer and whatnot, di ba, meron, ano ba yan, dapat, meron dapat, ano? Masyadong technical na kasi yung mga term no? May NF1, NF2 na sinasabi, no? Baka neuro, fibro, may two types. Sabi dito, may 1 tsaka 2. Sabi, no, though there's no cure for either NF1 or NF2, anong ginagawa mo sa buhay ngayon? Ano? Studying po. Anong kurso? Sabihin na lang po natin delayed po ako sa pag-aaral. Okay. I'm still in grade 7. So teka lang, si Jetro, no. So sabi mo, no, yung tumor, no, ay sa likod mo. So ibig sabihin, no, kung sabi dito, ay doon yan sa spinal cord, correct? Yes. Spinal cord, no. So may scoliosis ka nga, kasi yan yung pwedeng mangyari, sabi dito no. Kung dyan yan, no, ma-deform yung bone mo, no, magkaroon ka ng scoliosis, kasi doon yan tumubo. Tapos, di ba, treatment, so tinatanong ni Papa Jackson, kung may tumor, tatanggalin, syempre, kailangan tanggalin. Pero syempre, di ba, may possibility na ang tumor ay regenerating naman yan di ba? Chico, hindi po daw siya pwedeng operahan dahil madugong operasyon. Wala namang operasyon. Hindi pa dugo, maliban sa tuli. Kahit tuli, madugo. Actually, hindi, baka sinasabi niya mahirap talaga. Mabula. Ano? Mabula. Bula? Hindi ko alam. May lumabas sa... Mabula. Pag may agwa oksinada, mabula. Hindi ba? Hindi. Kahit saan naman sugat agwa oksinada, mabula. Pero hindi, baka yung si Jetro was trying to tell us na mahirap, parang ganyan. Ganun ba yun? Madugo, yes, komplikado, ganyan? Yes, po. Ganyan nga po. Pero grabe yung sakit mo. Anyway. Hindi, pero eto na lang, no, Jetro. Kasi kanina, pinapakinggan kita so, na-lost talaga rin ako dahil meron ka kaninang sinasabi, no, doon sa una pa lang ng pagkikwento mo. Sabi mo namatay yung biological father mo. Yes po. Kasi doon tayo naputol nun may tunay na nanay. Ha? Yun po ang kwento ng tunay kong nanay. So yung biological mother mo, sabi, deads na yung tunay mong tatay. Yes po. Dahil daw po sa pag-ninja niya. Ninja yung tatay mo? Yes po, ninja. Ninja, akit bahay. Ay, okay. Yun na pala akala ko naman kung anong ninja. Yung pala ito naman kasi si Jetro kung magkwento Akit ba? Akit siya ng bahay. Sorry. Tapos, madaming babae po. Tapos nasaktuhan siya ng Bombay na tao, binaril. At yung Bombay pa yung nakasakto sa kanya. Naniningi lang naman ang mga utang yun. Tsaka nakamotor yun, di ba? Hindi sila pwede magsuot ng turban. Hindi kasi hindi ay ng helmet pala. Helmet! Hindi kasi sa turban. Yung iba naman wala, grabe naman kayo. Ha? Nandito po siya sa loob ng bahay, pinasok daw mismo. Hindi kasi yun kanina, no, yung sinusundan ko yung kwento mo, so namatay yung tatay mo, ganyan. So parang iniisip ko na kung anong kakahinatan nito sa dulo kasi, di ba? Na kumbaga inampon ka, di ba? Parang ina-assume ko na
magwawala ka pa ba? Parang ganyan yung iniisip ko dahil ampon ka and then napunta tayo doon doon na tayo napunta sa sakit mo nga. At ang dami mong sakit ha, in fairness sa'yo ha. Yes. At least it's a good thing na ang tatag mong well, physically kasi, di ba? May asthma ka, may tumor ka, mayroon kang dengue, no? Nagkaroon ka ng ganyan. Yes po. Tapos ito nga yung yung komplikado mong sakit. An ba nagkaroon ka, Jeto? Ha? Nagkaroon ka? Ano po? Parang di pa ako nagkaroon. Wala po. Okay, ako lang talaga nagkaan-an, no? Lagi ko nagsisurvey. Kung nagkaan-an ba kayo, parang... Gumamit ka ba ng up solution? Tsaka salicylic acid. Yun naman talaga yun eh. Salicylic acid. Ginagamit din yan sa tigyawa at salicylic acid. Ha? Nagkaroon ako. Nang? Regla? Ha? Sa singit po. Sa singit? Nagkaroon ako ng an-an sa singit. Bakit yes! Sa singit pa? Oh, yes! Dalawa na kami! Pero di sa singit din? Hindi. Patingin? Patingin ang singit. Ito na. Wala naman. Umitim na siya uli. Ano ba? Matay na mo. Ano verse? Ako nga sorry, pagmamalaki ko yung sakit ko dati, nagkaroon ako ng German measles. O bakit? Nagkakatigdas naman talaga lahat tayo. Kaya lang yung akin dahil nga, dahil alam nila na ito kasi yung monarch of the Philippine Radio to paglaki. So, ayun, nagkaroon ako ng German measles. Hindi siya, ba't nagkaroon ba kayo? Malamang dito sa kwarto na to, ako lang nagkaroon eh. Wala lang, pinagmamalaki ko lang. German measles. German measles. Hindi ba? Yung iba sa inyo, German cat lang. Pero ako German measles ako. Ayan, si Jetra. You're saying something? Gusto ko lang po humingi ng advice kung ano ba? Kung paano ko patawad yung nanay ko. Paano mo papatawad yung nanay? Dahil sa pinaampun ka? Ganun ba yun? Hindi po. Dahil nung una ko po siya nakita, hindi lamang niya po ako hinakap o kinamusta. Konting lakas, Jet. Hindi niya po ako kinamusta o hinakap. O sabihan ng I love you lamang po na nakita niya ako. Kailan ba kayo nagkita? Nitong 2014. Yata po, 2015. So 3 years ago. So kung hindi ka niya niyakap, kinumusta, ano nagkita kayo, nagkindatan lang kayo, gano'n? Wala po, yun lang, hi lang, tapos umuwi dun sa bahay nila. Nakasama ka? Yes po, pero pinasama naman po ko nung nag-ampun sa akin kasi mabait. Oo nga, so sumama ka sa kanya dun sa biological mother mo. Yes po, so, tapos bumalik naman po ako agad dito sa bahay. Sumama ka dun sa bahay, di kayo nag-usap? Di kayo nagkumustahan? Hindi po. Dinala niya lang ako sa mga tiyahin ko. Hindi, as in, walang kahit anong usap-usap? Wala po. Okay, so ipag-usap lang siya dun sa mga kapatid. So dahil doon masama loob mo, so 17 ka, di ba? 17, 16, 14. Yes. So 14 years old ka noon, mga ganyan, no? Yes po. Binilang ko talaga. Pag number talaga, hindi ko bibilangin ko talaga isa-isa yan. So, kung nung time na yon hindi ka kinausap, hindi ka kinamusta, bakit hindi ikaw yung nangumusta at ba't hindi na lang ikaw yung, ikaw yung yumakap, hindi ikaw lahat nung sasabihin niya sa akin, inaasahan ko po sasabihin niya, anak, kamusta ka na? Well, hindi niya sinabi. Wala po siyang sinabi ganun. So, yung expectation mo, hindi na meet. Pero, kung yun ang gusto mo, ba't hindi ikaw gumawa ng paraan para, magkausap kayo ng nanay mo? Heart to heart. Ikaw na yung nangumusta sana. Kaysa antay ka ng antay, di ba? Pero gusto ko po siya ang gumawa dahil siya yung parang nang iwan na din. Okay. Hindi nga niya ginawa. At ikaw, nung time na yon, you had the chance, na sa'yo na manggagaling yung initiative, hindi ba? Kasi, bilang nanay, at nilagay niya sa orphanage yung anak niya, hindi naman
wala naman sigurong nanay na magiging madali sa kanya yung ganung klase ng event o ng, 'di ba, ng ngayon at nagkita kayo ulit, malaki ka na. Sa tingin mo ba hindi nahihiya yung nanay mo syempre na humarap din sa iyo? 'Di ba? Syempre nahihiya 'yun. Pwedeng gustong gusto niya nang sabihin niya, kumustahin ka, yakapin ka, kaya lang syempre nahihiya eh. 'Di ba? So, ngayon may sama ka ng loob. So, yun na lang yung tanong mo ngayon, papaano ka? Ano yung sabi mo? Paano mo mapapatawad yung nanay mo? Yes po. Tsaka, Papa Chico. Pero, si Kuya Jackson, teka lang ha? Alam na. Lakas mo, Brad. Hello po. Ano? Brad Tro. Hindi ko din po alam kung sino ang paniniwalaan ko. Bakit? Yung ampunan, yung family ng father ko o siya. Bakit iba-iba ba sila ng istorya mo daw? Iba-iba po ang kwento. Ang kwento ng nanay ko, tatlo lang kami ng anak. Sabi naman po ng ampunan, 4 kaming anak. Tapos sabi naman nung 3, lang kami, 2. Okay. Hindi ko po alam kung sino paniniwalaan ko. Hindi ako masyado nakasunod doon, pero kasi bilang-bilang na naman, kasi binibilangan mo na naman ako. Pag mga bilang... Teka lang Ba't ba ako tinatawa? Pag mga bilang talaga yung nalulungkot talaga ako. Ano ba ang sabi ng nanay mo? Ano ang sabi ng nanay mo? Sabi sa akin, ang kwento sa akin ng nanay ko po, 3 lang daw kaming magkapatid. Okay. Isang babae, isang lalaki, tapos may isa pa daw pong babae. Asan yun? Yung babaeng bunso namin po, pinaampun niya. Okay. Pinaampun niya daw po. Pinaampun niya daw o kinuha daw ng nagpaanak sa kanya. Hindi ko po alam sa kanila. Daw po. Yun po. Daw po. Tapos na po. Ano yung Alam mo, ako din, ito Jetro, ito yun lang iniisip ko. Bilang yung tanong mo, di ba? Parang, paano mo patawarin? Bakit kailangan mo ba siyang patawarin in the first place? Nagdala sa'yo dun sa... Yung tatay mo yung sa kwento mo, ang tatay mo yung nagdala sa'yo sa ampunan, di ba? Pero parang may galit din po ako sa... Pakilakas, kuya. Hindi ka parang. Meron ka talagang galit. At ano yung pinanggagalingan ng galit mo sa nanay mo? Hello? Ba't ka galit sa nanay mo? Hindi ko, yun nga po, yung sinabi ko sa inyo na hindi niya naman ko inakap, pinamusta. Kasi 17 years old ka na, di ba? At ngayon, siguro naman, it's safe to say na nasa tamang pag-iisip ka na din, di ba? At pinoproblema mo to, 'di ba? Big deal sa iyo na hindi ka kinumusta, hindi ka niyakap and all. Pero bilang may may sapat ng pag-iisip, ito na nga yung concern ko ngayon, Tapos nagalit ka. Nagtatampo ka ngayon. Yun lang yung pinanggagalingan ng galit at tampo mo. Meron ka namang, 'di ba? Kaya mo namang gawin, Ba't hindi ikaw yung pupunta doon, kumustahin siya, at yakapin siya at magsimula ng conversation. Ba't kailangan antayin mo pa, Ba't kailangan antayin mo pa doon sa nanay mo na gawin niya mga bagay na 'yan? Kasi 'di ba kung itatanong mo sa amin, paano mo patatawarin? Yun na nga. Paano mo mapapatawad? Hindi mo naman siya di ba? Hindi mo naman siya kailangang patawarin. Wala naman siyang, di ba? Bakit mo siya patawarin? Ba ginawa niya sa'yo? Yun lang, di ba? Nahiya lang siguro siya. Alam mo, ako naniniwala ako,
pinoproblema natin, pinoproblema mo to, minsan wala naman din ang gagawa, wala naman ang magbibigay ng solusyon yan, di ba? Kundi ikaw na lang din. So ikaw tong namomroblema, ikaw tong nahihirapan. So ikaw na yung gumawa ng move, di ba? Ikaw na yung sa'yo naman galing yung initiative, kumbaga. Okay po. Kasi hindi naman pwedeng ako gumawa niyan. Hindi ko naman nanay yun. So ikaw talaga. Diba? Tsaka wag ka nang wag ka nang matatampo-tampo pang ganun. Hindi naman makakatulong. So kung ang problema mo lang ay yun, dahil lang sa tampo mo sa nanay mo, ikaw na yung gumawa. Siguro naman pwede naman yun, di ba? At hindi naman makakabawa sa pagkatao mo kung pumunta ka dun sa tunay mong nanay at kumusta. Bilang pinapayagan ka naman, di ba? Ang bait nga nung nung kumukup sa'yo, di ba? Hindi ka naman nila pinagkakait dun sa hinahayaan ka nilang sumama, pumunta doon, no? And maybe they want you to talk to your real mom, no? Magkaroon kayo ng moment dahil alam nilang mahalaga yun para sa'yo. Yun na nga eh. Meron na nga kayong pagkakataon, hindi mo pa ginawa. Tapos may tampo-tampo portion ka pa. Diba? So, yun na lang muna siguro gawin mo kaysa yung mga ganyan-ganyan paano mo mapatawad. Isipin, alam mo, kung tutuusin isipin mo na lang, ako hindi ko naman alam kung ano yung feeling ng ipaampon, hindi ko naman yan naranasan. Ampun ka lang. Ako ba? Oo. Bakit? Ampun ka lang. Hindi ka totoo, anak. Kaya mo, ginugulpi ka ng bata ka. Oo nga, hindi pinapalo ako ng sinturon, yung bakal. Mamaya, tatawagan natin si Aling Elsie. Sinturon ni Judas. Tatanungin ko to ha, tatawagan natin si Aling Elsie kung talaga bang ampon lang ako. Diba? Pero yung ibang inaampon, ginugulpi, diba? Ginugulpi, minamaltrato at kung ano-ano pa. Ikaw so parang sa akin na lang, no? Look at the brighter side of life. Hindi yung may sakit ka na nga, 'di ba? Tapos ganito ka pa. Hindi kasi yan makakatulong talaga eh. Dapat matutuhan natin yan na lahat ng mga bagay na hindi nakakatulong sa buhay natin, no? Bitawan natin, ganyan. 'Di ba? Opo. Agree ako dyan, Kuya Chico. Kasi wala, problemahin lang natin. Minsan nonsense. Yung mga pinoproblema naman, nonsense naman din, no? Nabwisit ka lang, naburyong ka lang. Tama. Nakadagdag lang sa problema mo. Wala ka naman talagang problema minsan mga ganyan eh. Ang tawag dyan, abay ha. Ano yan? Abay hanep? Abay hayop. Akala ko hanep. Diba ano? Dun sa tao, ang tawag dyan, abay ga. Ano yan? Abay gago. Magkaano pala siya? Magkarugtong, ganyan. Si Jetro. Di ba? Kasi nagtanim. Huwag ka magtanim ng galit, hindi naman yan buto. Hindi yan tutubo. Hindi yan gulay. No, yun na lang. Kung yun na yung concern mo, ikaw na yung pumunta. No, ikaw na yung pumunta. Ikaw yung nahihirapan. No, ikaw yung may gustong mangyari yan. O ikaw na yung gumawa. Okay po. Siguro naman pag ginawa mo yan di ba? Bilang nanay, hindi ka naman siguro itataboy. Pag ginanon ka, tsaka ka magtampo sa nanay mo. No, kapag niyakap po, kinumusta mo, inalikan mo. Sabi, ay! Pag sinabi ka na, lolo. Pag ginanon ka, tsaka ka magtampo, ha? Pero hindi ka naman ginaganon eh. Diba? Naiiya lang. Sa'yo naman galing. Diba? At saka, alam mo kung ayaw namin ayaw ko namang mag-judge sa'yo. Pero kung sana nga, kung totoo mang yung mga karamdamang mga pinagbabanggit mo existing talaga, we wish you a good health. No? Sana gumaling ka na sa lalong madaling panahon. No? At sana, hindi na yan tumuloy at sa kung saan pang mga sakit kasi nakakalunod yung mga sakit na pinagbabanggit mo kasi. Hindi namin kinakayanan. Para diretsahin ka. Kaya kanina nagkikwento ka ng mga sakit-sakit at dami-dami mong sakit na nagtataka kami buhay ka pa. Sorry. Pero yun di ba? Opo. Sorry na. Ha? Sabi nga po nung nag-ampun sa akin,
may plano pa daw si Lord sa akin. Oh, may mga ganyan talaga, no? Kung may mga ano pa daw, may mga dapat pa tayong gawin, ganyan, or siguro may purpose ka pa, no? Lahat naman tayo. So now, hindi natin ma-maximize yan, hindi natin magagawa yung hindi tayo makakapag-focus doon sa mga purpose, yung mga positivity in life kung punong-puno ka ng kanigahan, kuya, ha? Again, hindi yan makakatulong sa'yo. May sakit ka na, di ba, nagdadamdam ka pa, di ba? Minsan gano'n na lang. Let's look on the brighter side of life, no? Minsan ang solusyon minsan sa problema ay ngiti na lang or tawa, di ba? Smile and everything will smile back at you. Ay, gusto ko yan. Ano? Ngiti. Ginawa ko yan eh. Talaga? Napagaman ako adik eh. Saan ka bang umiti? Sabi sa akin, papatokan kita. Ano ba yung, baka naman hintiyan mo yung ventilador tapos hinintay mo umiti din sa'yo yung ventilador. Actually, talagang yung arwana sa aquarium. yung arwana, kusang nakangiti yun. Umitig lang siya. At hindi siya kumurap. Wala silang eyelid, Brad. Aha. Meron yata. Hindi sila kumukura. Ay, hindi ko alam. Meron silang ano. Wala. Yung isda, pag natutulog yun, nakadilat pa rin yun eh. Hindi ko alam kung may malalaman mo pag natutulog yung isda, pag nandun lang sila sa ilalim. Tapos talaga? hindi sila andun lang sila, para lang sila nakalutang. Nanaginip pa yung mga isda? Oo. Sabi ng isda, nasa panaginip daw niya ako eh. Hindi pa mo, Brad. Hindi, one time, Jetro, di ba naniniwala ka ba doon na nasa panaginip ako ng isda? Parang ayaw mo yata talaga. Ha? Konti. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan, nagtatampo na ako sa'yo. Oh, yan. Okay. Yun, ganun. Ha? Okay Oo, po. sana gumaling ka na, ha? Okay po. Okay? Salamat po. Sige, at sige na. Kausapin mo na ulit yung nanay mo doon. Ha? Sige po. Sige. Maraming salamat, Jetro. Sige po. Pwede po may sabi lang kay Papa Jack. Papa Jackson po, Papa Jackson. Papa Jackson. Po. Idol na idol kita. Alam mo ba, nakikinig pa ako nung nasa kabila ka pa. Saan yun? Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Huwag mo sabihin, pati yung Papa Jackson Huwag mo dapat. sabihin radyo. Sabihin mo. Ganito, Jetro, ako didiretsahin kita, ha? Kemeru. Jetro, Po. I really find it hard to believe that your story is accurate. To be honest with you. I really find it hard to believe that your story is accurate. But, if it's accurate, if it's true, if it's the exact story, you are a living miracle. Opo. Ganun kasimple. Alam mo, walang ibang kinuwento sa amin ngayong gabi, kundi yung pagkakasakit mo and the tragics you've been through in life. And knowing Kuya Chico, di ba Kuya Chico will never react at anything unless i-research siya talaga yan. Kaya pala tahimik siya kanina, nag-research siya. Nag-research nga ako. Nag-research talaga siya. Nasa may bandang conclusion na ako eh. Ako talaga, I really find it hard to believe na really inabot mo ang lahat ng ito. Di ba? You've been, di ba, you at some point you've been given away. Di ba? You were stolen from, di ba? Doon sa pinagampunan mo. Di ba? You were adopted. Nung inadapt ka, it could have been di ba, the best thing that could happen to you bilang isang bata na walang tahanan. And then here you are, nagkasakit ka. Tama? Yes po. It's a series of unfortunate events in your life. And it's just really sad to hear na ganyan yung mga pinagdaanan mo. And I really find it hard to believe. But then again, on the other hand, if you, di ba? I mean, mga pangga, when I say miracle, tuloy, miracle. Walay hasol. Walay hasol. I do not mean miracle yung something that you cannot explain. Maybe I'm just really astounded dun sa yung idea na tama sabi kay Chico, talaga? And you're still around today. And the problem na gusto problemahin na hindi yung mga sakit mo. Ang gusto problemahin yung mga bagay that can be solved. Di ba? Ang daming butas ng kwentong, Brad. Hindi mo alam ilang kayo magkakapatid. Di ba? That could easily be found out, actually. Madaling tanong, di ba? Pero, well, anyways. Good luck to you. I hope I get to meet you in person. Because, di ba, of all that you've been through, I wanna give you a big hug. To be honest with you. Okay? Okay po. Sige, salamat sa pagtawag. Dumalo ka sa booth. Okay? Saan po yan?
Taga saan ka nga? Marikina ka ba? Malapit lang. Marikina ka. Ortigas lang. Oo. Alam mo, abangan mo si Jimbo doon sa kanto nyo. Feeling ko nandyan. Kung makikita mo siya. Oh, hindi, wag ngayon kasi madilim na eh. Mga tirik yung araw. Okay, Jethro. Alright. And thank you for liking the show. Ha? Sige po. Salamat sa pagtawag. Sige po, salamat po. Bye-bye po. Kuya Chico, there are Papa just Jackson. incidents in life, di ba? It's just really hard to believe. Oh, diba? Parang next to being ano na siya. Impossibility. Parang yung ganyan. idea na Pero, diba, you wouldn't believe it if you wouldn't see it. Oh yes, may mga ganyan eh, 'di ba? Kaya nga nandun kaya nga nauso yung to see is to believe, hindi ba? Diba? Pero nauso ba yan? Pero nauso yan eh, pero hindi lang ako nakauso. Para magjowa yan, di ba? Saan ka? Sa bahay. Viber tayo, Viber. Oh, yan. I-video mo. Oo, no. Totoo, may mga ganyan mga jowa, no? Sige nga. Picture ka katabi yung Nakapit mo electric fan. Natawa talaga ako nung una ko nakita yung yakap electric fan. Diba? Sino yayakap sa electric fan? Pero hindi, even doctors, sila ay may mga pagkakataon na sinasabi talaga nila sa mga doktor no na, Mami, milagro na po yung case ng anak nyo. Kasi parang yung sa pinsan ko, 'di ba? Kasi yung pinsan ko ay si Nicole ay may inborn na sakit. Biliary atresia. So, sabi daw ay according to them, yung sa mga doktor, no, usually tumatagal yung mga bata na may case sa ganyan, mga 5 years old lang. Pero ngayon na siya, teenager na eh. So, I guess magaling na talaga siya. At yun din sinasabi ng mga doktor. Paminsan-minsan na lang yung check-up. Sabi ng doktor, milagro, di ba? Miracle yun. So, ba't ka tumatawa? May nag-PM sa akin. Tingin? Nasa loob po ng tiyan kaya Chico yung sugar ng dibil. Kaya pala hindi lumabas-labas to. Sabi dito, alaki pa ng tiyan kaya Chico yung sugar po ng dibil na sa loob. Ay, nako. Ay, nako. Oh, yeah. I mean, Jethro, get well. At sa lahat po na may mga karamdaman ngayon, may sakit ngayon, get well now po. Wag nang soon, now na. Get well now, guys. Si Miss Marlon Garcia naka-tune in ngayon. Pabati po, ayan. Get well kay Bob Abragain sa Las Vegas. Lorraine Garcia and Mary V. Abragain. Kailan daw tayo pupunta ng sabi ni Miss Marlon Garcia. Pupunta ng Las Vegas. Sosyalin. Uy, gusto ko makapunta dyan. Gusto ko makita yung porn star. Porn star? Porn star nga. Anong sabi mo? Porn. Iba yung narinig ko. Uy, hindi Iba yung narinig ko. Uy, hindi, may problema lang sa mic. Wow. Hayop, Hindi, Brad. di ba? Iba ka din. Porn, sabi ko porn. Porn sangla, di ba? Porn stars. Porn stars. Andun yun, di ba, sa Las Vegas. Pinapanood ko lagi yan eh. Tapos pag mapasok na mo, pinapatay mo. Ay, hindi Bablo. Ano yun? Alt-tab. Di ba may alt-tab? Alam na mga bisita. Control ba? Sa Apple yan. Alte. Si Mark gawain dyan. Gawain dyan ni Mark. Oo. O kaya yung biglang yung kunyari wallpaper lang. Alam mo napanood ng wallpaper, bakit? Ang galing kaya gumagalaw yung isda, Tingnan mo, nagbi-blink pa siya. Ay, nako. Happy birthday kay Bricks Ibanez and Kid Kulafu ng Bay Area, California. Nakaantabay. Bay Bae yan eh. Hindi, Bay Sa Area. Laguna, Bae. Sa California to. Ay, okay. Hindi, Bae din yan. O yeah, happy birthday belated kay Regina Constantina. Belated happy birthday. Oy, batingin ko lang ito Yung president daw ng Student Council ng sa Universidad de Manila. Si Kimberly Tongkayadan. Hello po. Oo.
Idol ka niyan since high school. Grabe. Nakakainis yung mga ganito. Idol ka yan since high school. Nakakatanda. Since high school. Talaga lang Si Kimberly. Kimberly, matulog ka nga. Chico, Yes, Papa Jackson. may tattoo ka ba sa likod? Well, may balat ako sa likod. Tato. Wala. Bakit? Ano? Hindi. Wala ako ayoko. Wala ako Ikaw ba willing mo ipakita tattoo mo kasi I can imagine your tattoo is a butterfly. No! Really? That's how you imagine my Because tattoo? it symbolizes that you're a member of No, I am a member of the Teletubbies. I have a tattoo there Hay nako. at my back. Barney. Ano kaya no? Laki ng tattoo mo, Barney. Tapos violet. Of all the tattoos no? Namili ka Barney yung ipapatato. Pwede naman Pikachu. Ay nako. Pero Barney talaga. I love you. You love me. Mami Annie Dizon Ginto, ay maligayang pakikinig po. Nagpadala ng video ng alaga niya. Ha? Hindi. Ikaw? Yaya siya ng bata. Oo nga. Kino-confirm ko lang. Ikaw ba Magandang gabi po sa mga mahiling magpadala ng video ng mga alaga nila. Hindi. Hoy, bakit tumatawa? Ano ba problema nyo? Ikaw yung una. Ano problema ng mga tao dito? Papalisin ko kayo. Kasama ko, alisin dito. Alam mo ba, minsan Bakit ganoon? Pag saan ka nagagaling? Pag wala akong magawa, papadala kita ng picture ng alaga. Ay, isi-save ko yan. Gusto ko yan, Oo, Mark, ikaw din, Isama mo na bilang... Sige. Gusto ko ba ng picture ng alaga ni Penda? Tina? Si Penda. Tina? Okay na, nakita ko na Minsan nagsabay kami, so nakita ko na. Hoy, Jong ka nga. Gusto mo makita yung alaga? Ay nako, speaking of alaga, kanina umaga. Yep. 'Di ba? Kaya minsan nabibuisit din ako mag-Facebook, Yung first thing in the morning, nagagawin mo ay mag-check ng Facebook kasi nakaka-depress minsan dahil Facebook. yung ipapakita niya memories 3 years ago, 'di ba? 5 years ago. Ang caption ni Facebook, Jemel, we care for you. Diba? If you care for me, Totoo, no? you wouldn't bring up, diba, yung mga sad past. Ay, naka. Oo nga. Tapos, di ba kanina yung sinare ko tuloy, parang, nalungkot tuloy. Kaya parang, bago pa naman yun ako kakasimula pa ng programa ko, tapos gano'n na kaagad. Parang, ang hirap tuloy, i-cheer nung sarili. Uy, cheer up. Hindi naman sumasagot yung sarili ko. Diba? Kaya, ay nako, yung si Chuchu kasi, di ba, na-deads na nga si Chuchu. Tapos yun yung memories 5 years ago nakalagay. Baby pa si Chuchu. Dinadamitan ko pa siya sinusuotan ko pa siya na kung ano-ano. Ay nako. Namiss ko tuloy yung alaga ko. Speaking of alaga, kasi alaga yung di ba, ikaw marami kang alaga nga ngayon May, di ba, si Migwi, Hinihimas mo ba Hinihimas mo ba sila? Oo. Yung mga alaga mo? Napaigtad nga sila minsan. Talaga? Hindi, kasi diba, gusto nila sa belly yung mga aso. Kasi malapit sa yun Sa may belly area. Minsan may nakausap akong vet. Sabi ko, bakit ang mga aso hilig sa belly rub?